Harry Roque, ayaw po o kontra po sa anti-troll farm bill. Mga kababayan, bakit kayo sa dami-dami ng ipapasang bill, yun pa yung kinokontra ni Harry Roque? Ano po ba sabi dito ni Bakla? Bakla. Tingin niyo po ba ito si Roque? Talagang medyo ganon? Kasi hindi ako naniniwala ho, mga kababayan. Biminda, Cabanes at Ginger Cat, shout out sa inyo. Kasi hindi ho ako naniniwala na malambot itong si Harry Roque. Lalo na po nung sinabi niya ng pagkatigas-tigas na gusto niyang mag-topless, no? O hinamon niya mag-topless si Ronnie Liang. Kaya hindi niyo ako mapapaniwala na itong si Harry Roque ganun, malambot, no? Sabi niya, tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. O, biruin mo, dalawa sila doon sa bangka, medyo mabigat at matigas ang pagkakasabi niya doon. Sabi ni Ginger Cat, kontra si Roque dahil matatamaan siya sa batas. Tingin ko nga ganun. Kasi siya ang number 1 troll sabi niya dito, I consider House Bill number 11178 filed by Representative Margarita Nograles Almario. Naku, pala to? Si baby girl, no? Si Congresswoman Mix Nograles at yung kanyang kabiyak na ngayon, no? Nasaan na ba? I considered House Bill number 11178 filed by Representative Margarita Nograles Almario and Representative Chino Miguel Almario a brazen and dangerous attempt to control the political narrative. Bakit naman? At least nga mga kababayan, sigurado at tama yung mga ibabalita po, no? At yung mga sa comment section din walang magpapakalat ng mga peking impormasyon. Yun naman po ang gustong mangyari, mga bossing, ni Mix Nograles at ng kanyang mister, no? Sabi, pero para po kay Roque, mga kababayan, it's a dangerous attempt to control the political narrative, harass the opposition, and silence dissenting voice ahead of the 2025 election. Paano nangyari yun? No? Sabi ni Sharon Trasadas, bawal po ang troll. Marami pong nalalason na mamamayan. Sa tama lang po tayo. Correct. Sabi ni Michael, pagtananan, dapat po magpundar tayo ng maraming gamit pandigma. Tapatan natin ang China para kahit maliit na bansa, katatakutan din ng China. Nasaan ba yung kamukha ni Roque, si Shrek? Diyos ko, si Ginger Cat naman, kung ano-ano kino-comment. Bakit to kaya, no? Siguro kasi sa kanila po nang nag-uumpisa yung mga patrolling-trolling na ganyan. Dahil nakikita naman po natin sa mga komento po ni Harry Roque, mga kababayan, puro na lang disinformasyon na lang po ang pinapakalat nito Di ba? Sabi ni Trasadas, Sharon, sa mga marites lang ang salitang troll. Paano kung may gastusin ka, hindi sapat, galing at tapang ngayon? Ano daw? Sabi ni Ma'am Wilma Manzanillo, dapat bumili din tayo ng mga Iron Dome. Naku, mahal po yun. Kuya Lars, depends. Iron Dome pang defense tulad ng Israel. Ito naman kay si Marisa, kay Robin Padilla na po. Dito muna tayo kay Roque, no? Bakit kaya si Roque ayaw na ayaw yung bill na ipinapasa po na anti-troll? Ayaw ba ni Harry Roque na pawang sa tamang impormasyon lang po ang maririnig at maipapakita sa taong bayan? Di ho ba maganda para sa bayan natin yon? Di ho ba maganda para sa mga kapwa natin Pilipino yon, mga bossing? Pero pinapalabas ni Harry Roque, magagamit lang daw po ito sa panghaharas, no? Sa mga politiko. Natatakbo sa 2025. Hindi ko nakikita kung ganun Ang nakikita ko po kapag naipasa po yung anti-troll farm na yan, mga kababayan, mas magiging tama, mas magiging
sala po yung mga maa-absorb ng mamamayang Pilipino. Kagaya ng sinasabi ni Sir Odi Lenon, maganda na batas, mababawasan ang tanim intriga. Di ba? Sabi ni Jeff Nunez, malupit si Roque, magaling magtago, hirap ang mga otoridad na hulihin. Wala na po sa bansa ito si Roque. Ako ngayon, naniniwala na ho ako mga kababayan, na wala na tong, wala na sa bansa si Roque. Bakit ho? No? Talagang nakalabas na po yan. Talagang tumakas na po yan. Ang sa akin naman, kung pag-uusapan natin yung kanyang kinakaharap ngayon, no? Nabanggit niya na alam niya yung mga katotohanan. Nabanggit niya na siya yung may alam sa katotohanan. Lalong-lalo na po doon sa mga papeles na hinihingi sa kanya, mga dokumento na hinihingi sa kanya, na siya din po mismo nagyabang na ang sabi niya, oo, ipoproduce ko yan. Para mapatunayan niya na siya daw po o yung kanyang kaperahan daw po, mga kababayan, ay hindi galing sa Pogo. Pero yung araw at petsa na po na ipapakita niya na at dadali niya na yung mga dokumentong yun, ayun, sumibat po. So ano iisipin ng mamamayang Pilipino dyan? Si Roque nagtatago. Etong tao na to, grabe naman. Nasa kalagitnaan tayo ng seryosong talakayang kay Roque. Tapos sasabihin ni Christian Suarez, Sir Mark, nakaluhod lang yan. Ano naman gagawin yan? Nangungumpisal pag lumuhod. Or kayo na bahalang umisip kung ano maiisip nyo diyan sa pagluhod na sinasabi ni sino pangalan ni Christian. Di ba? Sa akin lang ho, kung talagang siya yung may hawak ng katotohanan, rektahin niya po at puntahan niya at ipaliwanag niya doon sa Kongreso. Mga bossing, hindi yung pag ganito, lahat ng magagandang bill, lahat ng maaayos na bill na gustong ipasa, siya ay kontra. Halata lang po na sa kanila nanggagaling yung mga troll farm na mga ganyan ho. Ano sabi ni Catalino Salvatierra? Sir, pa-shoutout po, nakikinig po, tatay ko from Lucban, Quezon. Sa tatay po ni Sir Catalino Salvatierra, shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat, no? Sa inyong pag-aabang. Naku, mahaba ang oras ko kayong napag-abang. Pasensya na po. Nandiyan si Sapphire, sabi, nag-aabang ng may isusubo. Ano ba yung mga comment nyo? Hoy! Usapang politika to. Ano ba yung mga comment nyo? Pagluhod ni Harry Roque. Pag subo na. Alam ko napasubo si Harry Roque, no? Kung saan naroon siya sa kinalalagyan niya. Pero yung mga comment nyo, napasubo, nag-aabang ng may maisubo, tinatahak ang landas ni Kibuloy, iiyak din niyang si Roque, sabi ni Jeff Nunez, no? Subuan daw ng hotdog with milk, sabi ni pambansang nanay. Grabe naman kayo. Hindi tuloy ako makapag-focus, no? Dito kay Roque ng seryoso. Mahilig sa mic si Roque. Sabi ni Lito Flores, kung magbabasa tayo ng mga comment section, kung ano-ano na yung mga sinasabi. Diyan ba naman mananalo si Robin sa pagka-presidente? Ako'y di boboto dyan. Lalo lang magiging impyerno ang Pilipinas kung yan ang presidente. Sabi ni Ginger Cat, haha, kabaklaan ni Roque. Bakla ba talaga to? Ako hindi naniniwala kasi. No? Hindi. Ako din, Sir Mark, shout out. Roque, magsasawa siya sa oblo. Anong nangyayari kay Roque? Parang laspag na laspag. Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, parang pinaglalaruan lang nila ang politika. Kapag si Harry Roque, ang pinag-uusapan, ang topic natin, puro subuan, puro torokan. Sabi ni Willa Baliw, Hari ng Subo, Diyos ko po. Paano tayo makakapag
seryoso dito kay Roque kung ang mga comment ninyo ay puro ganyan ho. No? Anyway, ang gawin na lang natin, manawagan na lang tayo kay Harry Roque. Roque, total naman, mukhang nagbabalak ang Congress, no? Na tanggalin na o bawiin yung contempt order para sa iyo, para maka-attend ka naman doon sa mga preliminary hearing mo. 'Di ba? Kapag ka naiangat na 'yon, aba, lumabas ka na. Ipakita mo na, representa mo na ang iyong sarili. Bumalik ka na sa bansa. Di ba, mga kababayan? Ayoko na nga kay Roque kung ano-ano yung mga pinagkokomento nyo kay Roque. Merong subo, merong luhod, ano pa? Meron pang mahilig sa hotdog. Ang usapan natin, politika, usapan nyo naman, puro subuan naman. Sabi ni Shiro Kansaki, si Boy Sardinas, subo ng subo kay Duterte. Anyway, mga bossing, kay bato na lang tayo kasi ayaw nyong seryosohin si Roque. Kapag si Roque yung pinag-uusapan natin, panay subuan yung comment nyo dyan eh. Sabi ni, may pahabol pa si Miss M, si Lahis yan, si Baby Lina Castañares, hotdog daw, paborito niya.